Umani naman ng kabi-kabilang suporta mula sa mga kongresista ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 General Appropriations Act. Si Julian Bunag, una sa balita. Isa sila ng del Sur 1st District Representative Zia Alonto Odio sa mga nagpahayag ng kanyang pagbati sa matagumpay na pagkakapasa ng 2026 General Appropriations Act. Sa naging pahayag ng kongresista, ipinaabot nito ang kanyang pagbati kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Bogie D., Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos at House Appropriations Chairperson Micaela Angela Swansing. Ayon sa kongresista, ang makasaysayang pagkakapasa sa 1.35 trillion pesos na education budget ay isang malinaw, pinag-isipang mabuti at matagal nang hinihintay na deklarasyon na ang kinabukasan ng bayan ay maitatayo sa loob ng mga silid-aralan. Ang pamumuhunan anyang ito ay sa wakas tumutugon sa lawak ng krisis na mayroon ang edukasyon sa bansa at maging sa pambansang ambisyon nito. Binibigyang kakayahan din ng pondong ito ang Departamento ng Edukasyon kasama ng iba pang kaakibat na ahensya nito na maisakatuparan ng pinakakomprehensibo at malawak na mga hakbang na nakasentro sa mga mag-aaral at mga guro. Sa pamamagitan anya ng pondong inilaan sa sektor ng edukasyon, tuwiran nitong matutugunan ng kakulangan sa higit 100,000 mga silid-aralan sa pamamagitan ng higit 85 billion pesos, kabilang din ang 65 billion pesos para naman sa halos 25,000 mga bagong silid-aralan at pagkukumpuni naman at rehabilitasyon na paglalaanan ng higit 7 bilyong piso. Bilang Commissioner ng 2nd Congressional Commission on Education, iginiit pa ng kongresista na nakita nila ng malinaw kung gaano kalalim at estruktural ang mga hamon sa sektor ng edukasyon sa bansa. At dahil anya sa mga natuklasan na ito ng EDCOM 2, naging imposible na ang magpanggap na sasapat ang paisa-isa o paunti-unting hakbang na pag-aayos dito. Ang makasaysayang budget anyang ito ay direktang tugon para sa katotohanan iyon na mayroon ng bansa. Samantala nagpahayag din ng kanilang pagsuporta sa paglagda ng Pangulo sina House Deputy Speaker Jay Kung Hoon, House Appropriations Chairperson Micaela Angela Swansing. Anila ang Young Guns ay nananatiling matatag na nakatuon sa pananaw ng isang bagong Pilipinas. Ang bisyon na ito ay binubuo ng inklusibong paglago, mabuting pamamahala at ang pagbabantay sa mga programa ng pamahalaan na kanilang maibabahagi para tiyak na maiangat ang priority sectors ng bansa alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Tiniyak pa ni Representative Adyong na gagawin nila ang kanilang bahagi para matiyak na ang bawat piso ay mailalaan ng mabilis at mabisa sa pagtatayo ng mga totoong silid-aralan. Ganito anya sinisiguro ng isang bansa ang kinabukasan nito. Samantala bilang chairperson naman ng Committee on Public Accounts na ang pinakalayon ay bantayan ng public expenditure ng bansa, patuloy niya makikipagtulungan si Representative Terry Ridon sa mga departamento at ahensya para sa pag-iimplementa ng mga proyekto at programa. Kasamaan niya ang pag-monitor sa mga procurement sa bawat stage at level ng mga proyektong ito. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alauna sa Balita ng Congress TV.